Nagkasundo na ang mga alkalde ng Metro Manila na gawing 5,000 piso ang multa sa hindi tamang pagtatapon ng basura. Pero mayroon o kailangan pang magpasa daw ng ordinansa ng mga lokal na pamahalaan para maipatupad dito. Mayroon ng mga lungsod na nag-amyenda po ng ordinansa katulad ng San Juan na mahagi rin ng flyer ang ilang mga tauhan at enforcer ng MMDA sa Metro Manila. Yan ay para paalalahanan ng publiko na huwag magtapon ng basura kung saan-saan. May ilang din nasampulan at natikitan matapos mahuli sa akto na nagtatapon ng basura. Oo nga no, yung flyers nila dagdag basura. Kaya lang hindi lahat may social media So kailangan talaga ng dagdag impormasyon tungkol dito sa pagbabawal sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. Kahapon, na-explain po ng aking partner na may act na po o batas na 2000 pa ginawa. And 25 years after, mga kapatid, sad to say, hindi na i-implement ng maayos. Samantala po sa iba pang mga balita, sisimula naman po ang rehabilitation ng takaw aksidenteng Maysan Road sa Valenzuela. Naku po mga kapatid, ang tagal ng ganyan yan. Di na ako umulit magbike dyan, na aksidente ako dati dyan. Ayon sa ilang residente, ilang taon na po nilang pinagtsatsagaan ng lubak-lubak na kalsada sa Valenzuela. Tumilapon talaga ako, Erwin, sa totoo lang. Ayan kita mo, tama Sumesemplang ilang siklista pag dumadaan po sa nasabing kalsada. Dito yun naalala nyo? Yung ika-ika ako maglakad. Ito yun, dito yun sa area na ito. Aabot po sa 81 million pesos ang unang phase ng pagsasaayos po ng kalsada. Ayon sa DPWH, 24/7 ang magiging construction. Tapos, masisira po ba ulit? Ida-divert ang mga major trucks sa NLEX habang papayagan pa ring dumaan ang mga truck na may negosyo sa Maysan Road. Maysan Road. Inaasahang magdudulot po ng matinding trapiko ang pagsasaayos ng kalsada dyan sa Valenzuela. Kaya humihingi po ng pangunawa ang lokal na pamahalaan sa mga motorista. Ulit-ulit din niya. Ito parang Bulacan din. Paulit-ulit ginagawa yung kalsada. Paulit-ulit din nasisira sa totoo lang. Kailan pa yung na-aksidente ako dyan? 2021 yata or 2022. Ano na ngayon? 2026 na. Yun pa rin ang mga lubak-lubak dyan sa area na yan. Sa iba pa pong balita mga kapatid, arestado pong isang hold-upper matapos maharang ng mga pulis. Sa footbridge naman po sa Muntinlupa. Kita sa video ang pagkompronta ng pulis sa suspect. Nagpambuno sila habang hawak ng suspect ang baril. Pumutok naman ang baril ng suspect at tinamaan po ito ng bala sa binti. Doon na siya tuluyang naaresto. Bago po yan ang biktima raw ng isang jeepney ang hold-upper. Tiyempo namang nandun ang mga pulis na regular na nagpapatrolya kaya naharang ito sa footbridge. Dinala na sa ospital ang suspect na nasampahan po ng kasong robbery, illegal possession of firearms at direct assault. Tumanggap naman po ng parangal ang 3 pulis na nakahuli sa suspect. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.